Agad nasisimula ng DPWH ang road rehabilitation project sa Maysan Road, Valenzuela City. Dahil dyan, inaasahang magiging mas ligtas at iwas disgrasya para sa mga residente at motorista ang lubak-lubak na kalsada sa syudad. Ang detalye mula kay J.M. Thompson. Sisimulan na ang rehabilitasyon ng kalsadang ito sa Barangay Maysan sa Valenzuela City matapos makarating kay Public Works Secretary Vince Dizon ang 3 taon ng sira-sirang daanan na delikado para sa mga residente at motorista. Pinondohan natin ngayon 2026 and dapat nag-umpisa na tayo kaya lang walang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, magbumobilize na tayo, magsisimula na tayo. Ayon sa mga residente at motorista, matagal na nilang tinitiis ang kalbaryo sa daan dahil paulit-ulit man itong lagyan ng mga aspalto na pantapal sa mga lubak-lubak na kalsada, paulit-ulit din itong nasisira. Sobrang hirap kasi one of the problems here in Valenzuela is yung lubak na daan. So sobrang struggle siya, especially sa mga commuters as well as sa mga drivers, no? Sobrang delikado kasi pag maulan, alam natin na madulas yung kalsada. So talagang very dangerous siya sa mga tao dito. Pero wisyo rin ang baku-bakong kalsada kay Paul dahil nagdudulot anya ito ng mabigat na trapiko na nakaaapekto sa mga commuter, lalo na sa mga kagaya niyang estudyante. Lalo pag mga gantong maulan, hindi mo nakikita na hindi na pala patag yung dinadaanan mo since yung mga lubak na fill up siya ng tubig. Babagal tayo magpatakbo kasi ganyan lahat nag-iingat. Tapos, ayun, mahirap siya when it comes to, lalo dito, maraming school sa part na to maraming nalilate na estudyante dahil sa mga ganyan lubak. Tinitiyak naman ng DPWH katuwang ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City na pangmatagalang solusyon na ang kanilang gagawin sa Maysan Road, hindi kagaya dati na patsi-patsi. Ang gagawin natin dito, of course with DPWH is yung magandang quality na concrete ang ilalagay at yung bakal, may bakal tayo sa ilalim. Makapal na bakal kasi talagang daanan ho ito ng truck. Ang NLEX kasi dito lang sa kanan natin, ito talaga ang preferred labasan at pasukan ng mga truck. Isa kasi sa malaking dahilan ng pagkasira ng kalsada ay ang mga malalaki at mabibigat na truck na dumadaan. Kaya bilang bahagi ng rehabilitasyon, i-divert na rin ho natin ang mga major trucks dito, no? So hindi na natin papadaanin sa Maysan Road except yung mga may negosyo dito along Maysan Road at i-divert natin sila sa NLEX. Pinamamadali naman ni Secretary Dizon ang pagsasaayos ng naturang kalsada nang sa gayon ay mabawasan na ang abalang dulot nito sa mga motorista. Konting tiis lang to. Sinabi nila 8 to 10 months, hindi tayo papayag doon. Kailangan within 6 months, tapos na tayo dito. Binigyang diin din ng kalihim na kaakibat ng pagsasaayos ng kalsada ay ang kanilang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga estero at kanal para mapanatili ang kaayusan at kalinisan nito. Ang number 1 na kaaway ng kalye, tubig. Pag ang tubig naiiwan ng matagal, sira ang kalye. Hinihikayat din ni Dizon ang ating mga kababayan na huwag mag-atubiling isumbong sa kanilang ahensya ang mga hindi maayos na proyekto kaugnay ng mga pambansang infrastruktura. Ipagbabawal munang dumaan ng mga truck dito sa Maysan Road hanggang Bagbagin Road simula ngayong August 15 sa oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para magbigay daan sa rehabilitasyon ng kalsada. Umaasa naman ang mga residente at motorista na matutuldukan na ang tila umaalong kalsada at mapapalitan ng patag, konkreto at ligtas na daanan. Mula rito sa Valenzuela City, J.M. Thompson, para sa Bayan.